Hello mga ka-Japan, I have something to share. You know what, living here in Japan is not that very simple, it's not that easy. It's a little bit complicated. You know what, especially in renting your own apartment. You know, in renting your own apartment, you have to speak, not fluently, but you have to speak conversationally with the, in Japanese, with the real estate agents. They don't actually engage in speaking with the foreigners because actual Japanese people don't speak English well. And so, I tried yesterday, so I speak with Japanese real estate agents. So, you have to speak in Nihongo or in Japanese language with a heart. So, tara, tingnan natin kung anong nangyari kahapon. Alright. At ito ng mga ka-Japan. At first, naghanap muna ako ng bahay sa sumaity.com, that is sumaity.com. At doon ako namili ng mga bahay na pwedeng parang gusto kong tirahan, gusto kong lipatan, ganun. At yun nga, nagpa-reserve ako. At ito na nga, sinamahan na ako sa site. So ito yung first namin na pinuntahan na bahay, no? Ay, hindi pala first, pangalawa na. This commercial apartment. So parang ano yung style nito guys, 1DK, one room, one dining kitchen, parang ganun. At yun nga, ito, pinapakita niya na sa akin yung itong area. So panoorin niyo muna yung room tour, okay? So sit back and relax. So ka? Na nga, ang tanong ng karamihan, magkano ba ang monthly rent? So yung monthly rent niya is around 26,000 yen or 10,000 pesos. At hindi pa kasali doon ang electric bill, ang gas bill, yung ganun. Pero yung tubig kasama na doon. Tsaka ito yung computation ng initial cost pag mag-start na kayong tumira doon sa apartment na yon. So tingnan nyo. So ito na guys, ang Nyukyo Hiyo Mitsumori Sho. So ito yung rental cost estimation, no? So isa sa mga babayaran mo paglipat mismo doon sa bahay na yun, sa apartment na yun, is ang cleaning fee. This is 57,420 yen, ang kagiko kang dai, no? Sa susi 16,500 yen. Ito yung monthly fee, yachin 26,000, no? Soidoryo 3,800. Yung appliances, no? Marenta ng appliances 2,200 yen. So ito din yung brokerage fee, no? Shokai something doon sa real estate agent, no? Ito 16,500 para sa mga sudoku, yung mga paglilinis doon sa bahay, tawag dito, yung disinfection. Tapos mga hoken para sa yung mga sasunog-sunog, no? Yung mga, let us say, fire extinguisher, tsaka yung support system nila pag kunyari may hindi ka alam, or diba, may sudan ka sa kanila, no? May tatanong ka. Tapos itong 25,640 yen para sa tawag dito, hoken, yung tawag dito mga security fee. I mean, yeah. Basta dami. Ito may 200,000 pa. Ito cleaning fee yan, no? Grabe ang laki ng cleaning fee pag alis mo ng bahay. Basta tumataginting na around 200,000 yen or nasa 79,000 pesos ang babayaran mo paglipat mo pa lang mismo bago ka lipat sa bahay, bago ka magpirma ng kontrata, and so on and so forth. So mga ka-Japan, ganon ang process sa paghahanap ng bahay sa pag-apply application. Marami kang application na susulatan, mga nakakanji, no? Yung mga address, ipapasa mga ID. Ang daming mga insurances, guys. Kaya, what do you think? Worth it ba yung nakita nyo naman yung pinakita ko, diba? Yung place na 26,000 yung yen or 10,000 pesos ang monthly payment niya, yung rent, tsaka yung initial cost is 79,000 pesos. Basta paglipat pa lang, diba? So, ano sa tingin nyo? Pero, in the case na, yan ikaw lang mismo, ikaw maghanap, hindi yung company ang maghanap para sa'yo. Kung gusto mo ikaw lang talaga, walang guarantor and everything. Pero kung company naman tulad dito sa amin ngayon, no? Like, paglipat namin, andito na present na lahat, walang masyadong kasi parang for foreigner friendly, ganun. Pero ikaw as a Japanese, no? Or ikaw as foreigner na gusto mo itry yung Japanese way of, living. I mean, yeah, yung paghahanap. Ganun siya, para sa akin, hassle siya actually. Pero, kung gusto mo naman ng freedom and, diba, walang pakialaman. So, ganun. Lalo na sa mga, kung may mga katanungan pa kayo, lalo sa mga foreigners, mga katulad naming mga, tukutegi na visa or SSW, no? Dito sa Japan. So, just comment down below and I will answer your questions. Thank you.